Praise the Lord. Mag-upisa na tayo sa ating gawain. So, tayo po tayo mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tinatawagan ko po si Brother Bal para mag-opening prayer. Let us pray. Lord. Lord, maraming salamat sa mga oras na sa amin. Thankful kami, Lord, dahil hindi mo pamigulin upang pagsaluhan. At namin kami ulit masalamatan sa kabutihan mo sa amin. Yes, Lord. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa mga nagkakaraw, sa proteksyon at kapayapaan na aming tatawag. Sigalan mo aming mga anak, aming mga loved ones, sa aming mga trabaho, Lord. Salamat ulit at Dakilang Diyos dahil napakapunin mo sa amin. Despite Dakilang Diyos na may mga pagkukulang at mga mali, Lord, nandun ka palagi. Aming providence, aming gabay pagkukulang ay aming po yung naramdaman Dakilang Diyos. Kaya Lord, we learn. Nandito kami
Amen. Praise the Lord. Next song natin, Believing Becomes by It's hard to believe, standing on the mountain tops of glory, before angels and the beast from heaven still soaring. Body conformed, Jesus still belongs as the believing is easy, that is testing. I need faith for the times when the sun does not shine and the mountain top is just a memory. There's no sign to be seen. I don't feel a thing. To the word of God alone I can sing. I need strength for the days when the troubles come my way and I just don't understand what it means. That's why nothing else will do. It alone get me through, and believing becomes my victory. It's not hard to believe when things are going well and skies are sunny. When you feel making progress, doing good, living in a time of plenty. But if all that should change, would you still keep the faith? That's the question. 'Cause believing isn't easy. That is thirsty. I need faith for the times when the sun does not shine and the mountain top is just a memory. There's no sign to be seen. I don't feel a thing. To the word of God alone I'm receive. I need strength for the days when the troubles come my way and I just don't understand what it means. That's nothing else will do. It alone succeeds, and believing becomes my victory. Once again, I need faith. I need faith for the times when the sun does not shine and the mountain top is just a memory. And there's times to be seen, and I don't feel a thing. To the word of God alone I'm believe. I need strength for the days when the troubles of my way and I just don't understand what it means. Nothing else will do. It alone will be true, and believing
Ang ganda, power of love. Amen. Come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Yes, Lord. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away. Let the power of your love hold me close. Let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, and the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face to face, the knowledge of your love must truly in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day. Let the power of your love hold me close. Let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, and the power of your love. Yes, Lord. Praise the Lord. Ating
God is greater than the storm. Take courage, for the battle is the Lord. Sing road you walk, lives you tired and warm. For the strength is gone, and your heart feels strong. Remember, God is greater than the storm. Take courage, for the battle is the Lord. Remember, God is greater than the storm. Take courage, for the battle is the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Umawit po tayo ng isang masayang awitin. Wings of the Snow White Dove. The snow white dove, God sending to sweet love, a sign from above. On the wings of the dove, oh what did of what may be. He searched in various ways. All he has sought, from above. God gave him his sign on the wings of the snow white dove. God sent his sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, Jesus our Savior. Down in one day, born in a stable, in a manger of hay. Though we rejected, but now God gives his sign on the wings of a dove. On the wings of the snow white dove, God sent his sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, Jesus suffered in many a way. I cried for healing, both night and day. It wasn't for nothing, by the Father above. He gave me his sign on the wings of a dove. On the wings of the snow white dove, send us his pure sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, on the wings of the snow white dove, God send us
tayong makaupo mga kapatid. Magpapatuto ba? Brother Val. Others. God bless. Magandang hapon mga saints. Yan talaga. Talaga napakabuti ng Diyos. Pero siyempre hindi naman lahat ng mabuti. Doon mo lang siya papasalamatan. Kailangan yung hindi rin mabuti, papasalamatan mo rin siya, di ba? Ganun naman eh. Kaya una pasalamatan ko dahil sa kabutihan niya dahil noong nakaraang Webes, holiday yun eh, di ba? May 1st yun. Hanggang Friday, pumasok ako sa work doon sa Bulacan. One day ako doon, nas kinabukasan. Although, ang masarap kasi, dati binigyan lang ako ng electric fan sa kwarto dahil ano. Pero noong paglipat, aircon na, binigyan ako ng aircon. Medyo salamat. Kasi nakita niya na sabi ko, sir, mahirap siya, mainit na ngayon. Sige, lipat ka ron sa isang kwarto na dating opisina yon ng ano, tapos doon ka muna matulog. Yun. Ano pa kailangan mo? Sabi ko, kailangan ko ng rice cooker kasi yung pagkain. Kasi dati yung pagkain, binibigay niya sa akin. Tuwing hapon, pagka tanghali, tsaka hapon. Nagpo-provide siya. Kaso bisa umaalis siya. Hindi ako kakain. Dahil walang, kasi malayo yung tindahan sa labas eh. Walang kainan. So, sabi niya, sige, minsan pag hindi siya nakapaganda ng pagkain, nagbibigay siya. Bal, eto mo na, bigay mo sa'yo para kumain ka na lang sa labas. Well, yun ang makakabutihan niya. Kaya sabi ko, thankful talaga ako kay Lord kasi yung mga bagay na yun, bagamat maliliit lang na bagay, pero yun yung mabuti na ginawa ng Diyos dahil sa mga bagay na minsan hindi mo in-expect, binigay niya. Pero yung malungkot kasi, yung aso namin, namatay kahapon. Yung aso namin na almost 5 years sa amin yun eh. Sobra rin kaming naapektuhan. Kasi pagdating sa Bible study doon sa kina Brother Noel ka, kung pagdating ko, yung aso wala na. Ay, di ko talaga minsan dahil siyempre parang ano ko yun eh, parang alam mo yun, yung parang 5 years mong kasama yun, sa pagka pupunta ka, pagka darating ka, tatahol yun, tapos, nandiyan na, parang ganun ba na. Kaya sabi ko, sobra. Pero sabi ko, Lord, siguro may purpose ka. Bakit kinuha mo siya ng maaga? In a sense, baka kasi nagiging ano siya, yung parang sobra na namin siyang nagiging baka ako, kaya hindi kami nakakati ng mga joint fellowship just because of yung aso na yun. Kasi minsan walang may iwan, siguro din lang. Parang siguro, sabi ko, Lord, baka ano. So, sabi ko, hindi ko inisip on a negative side, but nakita ko siya on a positive side na may purpose si Lord. Although parang sa amin bilang tao, masakit yun. Kasi nakasama mo ng 5 years. Parang kami. Tapos na kayo ng bagay, nilibig namin. Doon na sa tabi ng likod ng bahay namin, doon namin nilibig. Kasi ayaw namin kahit na siya ay, ganun. Ayaw namin na mawala pa rin siya sa paningin namin. Tapos kahit siya ay namatay, sabi ko nga, kung umaasa pa kasi ako nung umaga, baka ako katulad ng yung peace na wala nang bituka, binuhay pa ako. Lord, kung pwede ko bang i-deal sa'yo? Pwede ko bang i-deal doon na kung paano? Kasi sobrang mahal ko. Sabi ko, hindi. Kung talagang yun, baka Lord, may purpose ka talaga. Kaya lahat ng bagay ay binabalik ko sa Panginoon, maging ito man ay hindi mabuti o mabuti, just for the glory of God. Amen. Praise the Lord. May maghahandog ba ng awitin sa Panginoon? Nagpapasalamat ako sa Panginoon at nandun pa rin yung mga kahit nahirapan ako doon sa mga alaga ko. 3 kasi yun eh. Yung isa 11 years na. Ang hirap talaga lalo na pag nagkakasakit, kala mo tao rin. Yung gastos, tao rin. Tapos yung dalawa naman, 7 years na sa akin eh. Kaya lang, nahihirapan kaming mag-adjust. Kasi maglilipat na naman kami, bawal daw yung aso doon. So nag-iisip kami kung saan namin sila pababantayan.
Oo, pwede rin naman sana. Pero, saka nagpapasalamat ako sa Panginoon last week kasi nagbablurred yung paningin ko tapos sabi ko nga kay Brother Will, I need prayer eh. So, tinupad naman ng Panginoon yung prayer niyo. Medyo yung naduduling ako, hindi ko alam kung bakit. Kasi may sinus ako eh, na minsan-minsan lang naman siya sinusumpong. Minsan 3 taon, ganun. Pero yung nakakabahala doon, hindi ko mabasa yung nandito sa left side. Parang may pachi-pachi siya na pag tumitingin ako, ano to, mabubulag na ba ako? Sabi ko, kung mabubulag ako, sabi ko kay Lord, bale may tenga pa naman ako para makapakinig. Pero hindi naman niya inallowed na mabulag ako. Bagkus, ngayon nga medyo nagbablurred yung kaliwa. Pero okay, kailangan mag-serve tayo sa Panginoon. Yung Sunday talaga, yun ang para sa Panginoon. Eh. Umiiwas nga ako sa gawain pag Sunday. Talagang ang plano talaga na although kaming dalawa na lang ng misis ko, medyo nahihirapan ako kasi nag-iba na siya ng pananaw eh. Tapos nung last Thursday pa yung manugang ko, mahirap makipag-share sa Trinitarian eh. Ang hirap eh. So paunti-unti, hindi naman kami nagtatalo, nagsisharing lang. Kaya lang medyo parang na-feel ko yung disappointment niya nung sinabi ko na so pinabubulaanan niyo tong Malakay 4. Kasi umaasa sila sa kung ano yung sabihin nung mga theologians or yung sinasabi ng app na may explanation na dun sa Bible. Hindi, sabi ko, hindi mo kailangan yan, hindi Holy Spirit yung niya. Kasi sabi nga ni Brother Bana, pag yung nagkaroon na, hindi na virgin yung naririnig mo eh. Pag nalagyan na ng mga man-made doctrines eh. Kaya, pero, nag-end up kami na masaya kasi nakita naman niya yung point ko pero may pinusa sa akin na sabi ko doon ko naramdaman na parang may something dun sa yung pagkatapos namin na pero nagpe-pray pa rin ako na sa Panginoon na marirealize niya at maintindihan yung ipakita mo lang yung life na binigay sa iyo ng Diyos. Just follow Christ. Kaya yun. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Thank you Lord. Praise the Lord. Pwede na po tayong kumanta uli. Come Holy Spirit, fall on me now. Praise the Lord.
tawagin si Mother Adam. I need your anointing coming around. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I grow to love you more. Reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Worship you in spirit and in truth. Amen. Praise the Lord. Amen. That's the reason why we gather here. Amen. To praise Him in spirit and in truth. Amen. Amen. Gandang hapon sa bawat isa mga kapatid. Po'y nagagalak at tayo po'y nandito. Amen. Na in-oblige natin ating mga sarili just to praise our God. Amen. Tayo po'y mag-pray bago po tayo magsimula mga kapatid. Amen. Dakila naming Ama, O Lord, Panginoon. Muli Panginoon, kami po'y patuloy Lord na nagpapasalamat Lord sa isa pong napakainam Lord na hapong ito Panginoon. Lord, alam po namin Panginoon, maraming mga balakid Lord God. Pero ang inisip namin Panginoon Lord God ay yung pong binipisyo Panginoon Lord God na makapakinig Panginoon yung pong mga salita O Lord God. We seek you first Lord God. At alam po namin Panginoon Lord na mga bagay na aming isinantabi Panginoon Lord, kayo rin po ang bahala sa mga bagay na yun Panginoon Lord. Tunay nga Panginoon Lord na kami po ay gagalak Lord sa mga salita aming maririnig Lord sa hapong ito Panginoon Lord. Inanyahan namin Panginoon ninyo pong banal na Espiritu Panginoon Lord to guide us Lord, to lead us Lord Panginoon. Pumagitna ka Lord sa bawat isa Panginoon Lord God. Tanggalin naming mga pansariling kaisipan Lord. At nawa Panginoon Lord God, ang inyo pong kaisipan Lord ang sumukob sa amin Panginoon Lord God upang ang aming mga dating characters Lord na makalupa Panginoon ay mapalitan ng makalangit Panginoon. Lord God, Panginoon Lord, muli kami po'y patuloy Lord, nagpapasalamat sa inyo. Itinataas namin yung pong dakilang pangalan. Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Tayo po'y makakaupo na mga kapatid. Amen. I stand at the door and knock. Amen. Yan po yung ating simpleng aralin. Amen. Sa pupong ito mga kapatid. Kanina po, hindi po ako tumayo magpatotoo kasi tatayo rin naman po ako mga kapatid. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi biruin niyo mga kapatid, no, last minute na lang. Gumagawa pa yung kaaway ng reason para hindi matuloy yung ating mga pagtuturo ngayon. No? Kasi papunta ako ng Kogi mga kapatid, kukuhain niya sa sasakyan. Naplatan po yung motor na ginagamit ko. So, hindi lang basta flat mga kapatid, sira talaga yung gulong eh. So, nagpapasalamat ako, wala naman nangyaring masama. Medyo nagkaroon lang ng delay sa oras, pero at least magkakasama tayo ngayon mga kapatid. Amen. So, walang makakahadlang sa hapong ito. Amen. Sa ating Panginoon. Amen. I stand at the door and knock. Amen. So, alam po natin ang reason ng ating Panginoon kung bakit siya kumakatok. Amen. Sa labas ng pintuan. So, hindi kakatok ang Panginoon kasi kung nasa loob siya. Amen. So, nasa labas, meaning meron siyang reason why siya kakatok sa pintuan. Amen. So, ang ating aralin ay ating pong mababasa sa Book of Revelation. Amen. Revelation 3, verse 14.
Amen. Ang sabi po dito, and unto the angel of the church of the Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. Next. I know thy works, thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Amen. So then because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Ayaw ng Panginoon ng lukewarm, ayaw niya ng maligamgam, malahininga. Amen, no? Kung mainit ka, stay hot. Kung malamig ka, dun ka na lang din. Pero mas ayaw pa ng Panginoon na nandun tayo sa pamagitna. Amen. Next verse. Because thou sayest, I am rich and increased with goods and have need of nothing, and knowest not thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. So, nakikita po natin sa verse 17, makikita po natin yung contrary, ano? Increased with goods. Pero doon sa babang part, makikita natin miserable and poor. Amen. Next verse. I counsel thee to buy me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Amen. Next. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. 20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Amen. Praise the Lord. Yan pong nawa ating Panginoon na magdagdag na pagpapala sa kanyang mga salita. Amen. I stand at the door and knock. So binanggit po dito, no, Laodicean church age. So ito po yung last church age sa kung napag-aralan natin yung 7 church age, right? And the verses speaks about the condition of the last church age. Amen. And also it shadows po yung panahon natin ngayon. Amen. So ang sabi po ulit, 'di ba? Sa verse 16, lukewarm. Amen. So, yan ang panahon natin ngayon, no? Being lukewarm ang mga tao. So, when it comes to faith, lukewarm. So, sa verse 17, balikan natin sa verse 17. Amen. So, makikita yung contradictory, no? Yung dalawang condition. So, makikita natin dito, if we are trying to look at on our age, di ba? We can see na if church ang pinag-uusapan dito, di ba? Alam natin na denomination church, yan yung mga rich. Alam natin na palakihan ng church, di ba? Super church ang tawag nila. Amen. Increase with goods, they have need of nothing. Yan yung sinabi dito sa verse 17, no? So, definitely mga kapatid, no, maraming members yan. Hindi naman pwedeng malaking church tapos kakunti ang members. And definitely better pay meron ng mga pastors. Amen. Meron niyang monthly salary yan. And of course, a very convenient church setup. Dahil syempre, malaki yan. Definitely, naka-aircon yan, maganda sound system and everything. So, yung pagpipraise natatakpan ng mga bagay na superficial, which is on the material side. Diba? Ang problema, ang natatakpan nila doon, yung totoong worship. At sabi dito sa 17, diba? So yun yung nakikita nila. Nakakaangat sila sa mga bagay na yun. Pero ang mahirap, kung hindi nila alam yung totoong salita ng ating Panginoon, they are wretched, miserable, poor. Diba? Yung huli medyo, blind and naked. Diba? Amen. So, ilagay mo isa 20, verse 20. Yan. So, dito kinuha yung title, I stand at the door and knock. Amen. So this is the invitation of Jesus Christ. Amen. So dahil sa condition natin ngayon, di ba? Definitely alam ng Panginoon yan. At alam ng Panginoon sino yung mga hinirang niya,
Alam niya sino yung mga isasama niya. Alam niya kung sino yung mga tao na yan before the foundation of the world. So, ang ating Panginoon ay nag-iisa-isa na ng mga tao. Hindi na siya kumakausap sa church dahil matagal na siyang sinipa palabas sa church. Amen. So, ang kinakatok ngayon ng ating Panginoon is yun na pong pintuan ng puso ng bawat isa na makikinig doon sa kanyang voice. Amen, di ba? If any man hear my voice, ano ba yung voice na yan? Of course, yung salita ng ating Panginoon. Amen. Yun yung magiging reason kung bakit tayo mag-open ng ating door. Amen. I will come with him, into him, and I will sup with him, and he with me. Amen. So, meron po tayo dito isang illustration. Next. Yan. So, hindi ko alam ito yung specific na painting na tinutukoy ni Brother Branham. No? Kasi wala siyang pangalan ng artist na nilagay. Pero ito yung closest na nakita ko kasi ang specific dun sa painting, walang latch yung pintuan. Walang bukasan yung pintuan. Amen. So, ang story ito mga kapatid, yung painter, during that time, paint siya ng image ni Christ na kumakatok doon sa door. So, naalala ko dito mga kapatid nung nasa UP po ako ng Fine Arts. So, parang thesis deliberation. So, ganyan kasi during that time, mga paintings kasi nakalagay dyan. Meron pa nga nakataklog pa yan. Tapos, i-unveil nila yan. So, ang daming nanonood, mga critics. Hall of Critics kung tawag doon. So, titingnan nila kung tama ba yung anatomy ni Christ, tama ba yung tupi ng mga damit, ganyan. The colors na ginamit and everything. So, habang kinikritik ng mga critics yung painting na ito, no? So, wala silang nakitang mali sa pagkakapinta. But only one thing, sabi nung critic, walang hawakan yung pintuan. Walang latch. So, parang dating sa akin ng mga kapatid, no, naghanap na lang ng mali yung yung critic. Pero yun yung yung sinabi niya diyan sa story. So, ang sagot ng painter diyan is tama yan. Tama yung nakikita niyong painting kasi if nasa labas yung bukasan yan, para saan yung pagkatok ng tao? Papasok na lang siya, 'di ba, mga kapatid? Pero ang control kasi niyan is yung nasa loob. 'Di ba? That's part of the security, 'di ba? If iiwanan natin nasa labas yan, ang mga stranger come and go lang sa bahay natin. Amen. So, makikita natin dito, ibalik natin sa ating spiritual na pinag-uusapan, si Lord, even though alam natin He is God of compassion and mercy, 'di ba? And God of everything. Hindi naman niya kailangan kumatok, mga kapatid eh. Kaya naman niya pumasok diyan eh. Kaya naman niya tumagos diyan kung ano mang gawin niya eh. 'Di ba? O kaya niya utusan bumukas yung pinto ng sarili niya. Pero hindi. Kasi ang hinahanap niya is yung mga taong magbubukas doon sa pintuan. Yung mag-open ng door para doon sa paanyaya ng ating Panginoon. Amen. So, we have now the control whether we will let Him in or we will shut Him out sa loob, sa labas. Amen. So, yun yung nais nating pagbulay-bulayan ngayong hapon na ito, no? Ang Panginoon ay kumakatok sa pintuan ng puso ng bawat isa ngayon. Amen. So, nasa atin yung control whether we want it to open or not. Amen. So, there is a reason, mga kapatid, kung bakit kumakatok si Lord. So, parang kapitbahay mo lang yan. May kakatok kang kapitbahay. Definitely, meron siyang kailangan. Hindi yan kakatok, hindi yan magsasayang ng oras. Kung pagtitripan ka lang yan na kakatok, aalis siya. Ganyan. Diba? It's either may hihiramin, it's either meron siya sasabihin sa yung importante, diba? Same thing with the Lord Jesus Christ. Diba? He wants to gain entrance because He wants to have a fellowship with us. Amen. Something to talk about. Diba? So, just imagine nga, diba, si God nandun sa Garden of Eden. At patapos na yung araw, diba? Nagkasala si Adan at si Eva. Hinahanap ni Lord si Adan. Diba? Nasaan ka, Adan? Nasaan ka? Hinahanap niya. So parang ganun din yan. Kumakatok din siya. Diba? Kasi during that time, oras na yun ang fellowship nila eh.
So, that's strange. Sabi niya, ba't nasan si Adan? Hindi ko makita. Amen. Same thing with our Lord Jesus Christ right now. He wants also a fellowship sa atin, sa bawat isa sa atin. Amen. No? So, isipin natin, no? If may kumakatok sa atin, pintuan, gawin natin literal. Andiyan yung door natin, may kumakatok. Ang binigay na examples dito is Emperor Caesar Augusta. So, emperor yan. Roman emperor. So, kumakatok siya sa pintuan ng isang ordinaryong sundalo, foot soldier niya. Amen. So, kung ikaw yung foot soldier na yun, kahit nasa kalagitnaan ng madaling araw yan ng tulog mo, kung kumatok sa'yo ang isang emperor, magmamadali kang bumukas ng pinto, di ba? Kasi definitely meron niyang sanction if you are not, kumbaga, sarap ng tulog mo, hinayaan mo lang, di ba? Kumakatok yan, and pagpasok niyan sa pintuan mo, pagbukas mo, luluhod ka pa nga, di ba? Kasi emperor mo yan eh. Amen. Lahat ng naisin niyan, kahit kunin niya ng asawa mo, wala ka masasabi kasi siya yung emperor. Na, simpleng bahay, simpleng ano ka, gusto niya kuhain niya lamesa mo, gusto niya anything, wala ka hindi mo yan ipapahintulot mo yon. Amen, no? So, let's name another person. Adolf Hitler. Diba? Kilala natin, in German dictator, diba? Führer ang tawag sa kanya. During that time in Germany, if siya kumatok sa pintuan mo, kasi ginagawa nila yan to, di ba yung service ng Germans para, sa pilitan naman yan eh, para maging sundalo kasi dictator nga siya, di ba? During that time, Adolf Hitler kumatok sa door mo, walang pagdadalawang isip, bubuksan mo yung, siguro kahit mga 2 katok lang yan, sabihin lang nung mga bodyguard niya, dito yung si Adolf Hitler, magbubukas ka ng pintuan. So, right now, let's go to the present, di ba? Taga-Tipolo tayo, may taga-Taytay, ano, di ba? Mayor, kakatok sa atin, di ba? Antipolo, Jun Inares, kakatok dito. Hindi, wag na natin yan. Sabihin na natin, President, BBM, di ba? Hindi ko natatanong kung sino bumoto sa kanya dito, pero whether or not, hindi natin gusto si BBM, pagka yan kumatok sa pintuan natin, pagbubuksan pa rin natin yan kasi presidente yan ng Pilipinas, mga kapatid, di ba? So, yun yung thought nun. Minsan tayo, mga tao, nakatingin tayo sa kung sino, syempre, yung kakatok sa pintuan natin para pagbuksan natin. Kasi, if yan, mga nagsusulisit lang, pag kumatok yan, sinilip mo sa bintana mo, susulisit lang naman yan. Aantayin mo lang yung matapos kumatok. Kadalasan ganyan, caroling yan, nangangaroling. Pinagpapatayan pa ng ilaw. Anyway, so yun mga kapatid, no? So now, Jesus Christ, sa mga nabanggit nating mga examples, meron bang masihigit sa ating Panginoon? Amen. Pag samasamahin natin yan, doblehin pa natin sila sa isang katauhan, wala na masihigit sa ating Panginoon. Amen. So ngayon mga kapatid, no, kung ating Panginoon na kumakatok sa ating pintuan, amen, what will we do? What will we do? Amen. Siya nga yung ating creator eh. So kung siya yung creator natin, subject niya lang tayo. 'Di ba? And yet, we are so hesitant to open the door. Amen. Why are we so hesitant para buksan yung pintuan ng ating puso para sa ating Panginoon? Amen. So, next. Amen. So, balikan natin yung verse 20. Ano? Behold, I stand at the door and knock. Amen. Naririnig ba natin yung voice ng ating Panginoon? Diba? If yes, diba? Let's open the door. Amen. So, ano ba meaning dito nung I will come in to Him and will sup
with Him. Amen. Sabi natin prophet, saping dito sa verse na to, meaning, to nabanggit ko po kanina, fellowship. Amen. Any man that will hear my voice and open the door, I'll come in and talk with him. Ano ba yung pag-uusapan? Diba? Yun yung importanteng mga bagay na ating maintindihan sa hapang ito mga kapatid. Ano? Hindi magsasayang ng panahon ng Panginoon. Hindi siya magsasayang ng oras sa iyo kung wala siyang nakikita sa iyo. Hindi siya magsasayang ng oras sa iyo kung wala kang binhi, mga kapatid. Amen. Kasi para saan pa yun, mga kapatid? Wala siya sa kaisipan, wala ikaw sa kaisipan niya. Kakatok pa ba siya? Amen. Wala. So definitely, if meron kang naririnig or nararamdaman sa puso mong pagkatok nating Panginoon, there is something inside of us na gustong gisingin ng ating Panginoon. Amen. Now, tingnan po natin yung scenario. Jesus Christ is knocking at your heart. Amen. So, self-assessment, mga kapatid, dun sa mga bagay-bagay na kasi wala namang problema kung pinapasok mo si Lord. Pero ang laging nating iisipin ngayon, ano yung nagiging hindrance why we are not letting Him inside? Okay? Amen. So, next verse, E. Yan, medyo maliit, no? Pasensya na po, mahaba kasi yan. So, sa paragraph 33, sabi ito, just think what it means this morning for the King of Glory. So, ang summary lang nito, ipinapakita kung paano yung greatness ni Lord. Amen. For the great I am, lahat yan, yung kanyang mga deeds, yung mga ginawa natin Panginoon. For the one who was in the burning bush, amen, during ni Moses. For the one who separated the waters in the Red Sea, amen, para makalampas yung mga Israelita. For the children of Israel to pass over. Or the one who spoke and the sun stood still, amen, nung nasa war si Joshua. The one who formed the moon and stars and put them in their sockets to shine. The one who said, Lazarus, come forth, and the man, dead for 4 days in the grave, come to life again. Think of it. The one who went into the lion's den with Daniel and protected him from the lions. The one who went into the fiery furnace with the Hebrew children and fanned the fire from them. Amen. The one who stood and said, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in him shall never die. Amen. Yan ang ating Panginoon. Alam natin na ginawa niya lahat yan. Alam natin yan yung titles niya. Amen. At kumbaga, kaunti pa lang yan kung sa total na kung ano ating Panginoon. Amen. And yet, di ba, nasaan tayo sa sitwasyong kumakatok ang ating Panginoon? Amen. Di ba? Definitely, BBM against Lord. Di magbubukas na tayong pinto kay Lord, di ba? Amen. Kahit tutukan tayo siguro ni BBM, wala na tayo pakialam doon, di ba? Amen. So this is how great our God is. Amen. So, nakatayo ang ating Panginoon sa pintuan nino ng mga taong makasalanan. Amen. Siguro naman kung ikaw na yung righteous, di ba, sabi nga ng ating Panginoon, dumating siya dito, hindi para sa mga magagaling na, kundi para doon sa mga nangangailangan ng kagalingan. Amen. And He is trying to gain access sa ating mga kaluluwa. Amen. So, the sad truth is, we turned down that great important person away. So, marahil sa isang pagkakataon, hindi tayo ready pa sa mga bagay-bagay. Amen. So, titignan natin, marami tayong pagkakasala, marami tayong mga bagay na hindi nagawang tama. Kadalasan sinasabi ng ibang tao, magsiserve ako kay Lord pagka okay na, maayos na ako. Amen. Hindi ka ayos kung hindi si Lord yung mag-aayos ng buhay mo. Amen. At hanggang inaantay mo yung moment na time na yun na maayos na ako sa kakaharap kay Lord, hindi yung darating, mga kapatid. Hindi ka maayos sa sarili mong gawa. Amen. So, let's continue. Amen. Next verse. Amen. So, sabi dito sa John 10 verse 27, amen, my sheep
hear my voice, and I know them, and they follow me. Amen. 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Amen. Wala nang makakaalis sa'yo sa kamay ng ating Panginoon. Amen. So, tulad na nasabi ko kanina, no? May alam ng Panginoon kung sino yung mga taong lalapitan niya. Amen. Marahil hindi siya direct doon sa ibang tao, minsan gagamitin din niya yung ibang tao para makakonect tayo doon sa another person. Laging sinasabi ng ating pastor, di ba? Huwag tayong magsawa na mag-share ng salita nating Panginoon. Kung halimbawa may isang taong hindi tumanggap, di ba? Huwag naman natin sabing porket hindi tumanggap. Sinasabi nga ni Brother Noli kanina, no? Hindi mo na pwedeng tag yung tao na yun na unbeliever agad eh. Di ba? Hindi tayo mag-judge ng mga bagay na yun, mga kapatid. Ano? But if hindi makinig, ilang pagkakataon, then just move on. Di ba? Marami pa tayong mga kailangang ma-reach ng mga tao na makarinig ng salita natin Panginoon. Amen. So, if we are His sheep, amen, then we will open that door for Him. So, kailangan natin na maglilid sa atin. Di ba? Sabi ko nga kanina, hindi naman natin kayang baguhin yung sarili natin if hindi tayo ililid ng ating Panginoon. So, ang ating dakilang pastol ay tumatawag. Amen. Bilang mga tupa, amen, na naririnig ang kanyang boses, lalapit tayo sa kanya. Amen. So, sabi sa 28, di ba? Ito yung napakagandang reward. No? And I give unto them eternal life. Amen. Eternal life. Malamang ngayon, di lang natin masyadong na internalize ko ano ba yung eternal life na yan, mga kapatid. Ano? But, with it definitely, kumbaga, a very, very, very big reward. Amen. For those who follow ang ating Panginoon. Amen. So, sa congregation ni Brother Branham, nagtanong siya, sabi niya, sino ba sa inyo ang pinapasok na ating Panginoon sa kanyang puso? Amen. Brad, may nagtaas. Okay. Brother Branham, tinanggap po natin Panginoon. Sabi niya, mula nung nagrepent ako, nagpabaptized ako, tinanggap po ng ating Panginoon. Sabi ni Brother Branham, good! Very good! Amen. Napakagandang bagay ang ginawa mo. Hinayaan mo pumasok ang Panginoon sa puso mo. Amen. Pero yung huli pa, next na tanong natin na ni Brother Branham, di ba? Binuksan mo lang ba yung main door? Kasi yun pa lang yung initial na part na doon. Marahil tayo dito, pinapasok na natin si Lord sa buhay natin. Amen. Pero ang tanong, pinapasok mo ba siya pero nakatayo lang siya doon sa entrance? Pero hindi mo siya binigyan ng access sa buong bahay mo. 'Di ba? So yung door na tinutukoy dito, pagpasok mo pala sa door na 'yon, marami pang mga pintuan sa loob, mga kapatid. Amen. So, as sabi dito, no? As being Christians, or we profess ourselves being Christians, amen. Ito yung nagiging dilemma natin, 'di ba? Baka yung pagtanggap natin sa ating Panginoon is nagiging panglabas lang nating kaanyuan para masabing tayo isang totoong Kristiyano. Amen. So, ngayon, mga kapatid, no? Ano ba itong mga little secret closets na to sa loob ng bahay? Amen. So, pag may bisita tayo, mga kapatid, maybe first time natin nakita or di pa natin masyadong nakakahalubilo. For example, kaibigan ng anak natin, bisita, dumating, no? Diyan lang yan sa ano tawag doon, sa living room. Diyan lang siya sa receiving, sa sofa, diyan lang siya sa TV, humarap ka diyan, kung ano man. 'Di ba? Pero pag nakita mo siya papasok doon sa may kwarto para kwarto nyo, biglang matulog, 'di ba? Parang teka, ba't nandiyan ka? O ba't nasa kusina ka? 'Di ba? May mga ganung mga bagay na hindi natin inaalaw para doon sa mga tao which is stranger. Pero ang tinutukoy natin dito na pinapapasok natin ay ating Panginoon. So definitely, if nakikita natin siya ang top of everyone else na papapasukin natin sa door natin, then must probably, pwede siyang mag-gain ng access everywhere. Amen. Kung halimbawa, naiidlip siya,
God, dito muna sa kama namin mag-asawa bago po yung comforter namin dyan. Kung nagugutom po kayo, kape tayo doon, di ba? Mga bagay na alam natin, di ba? Small rooms. Di ba? Pero paano ba yung small room natin dito? Instead of kwarto, let's put it on the spiritual side. Yung pintuan na to, pintuan ng pagiging selfish mo. Amen. Di ba? Iaalaw mo ba si Lord na i-open yan? Amen. Di ba? Nag-church ka nga every time, pero yung pagiging selfish mo, ba't parang hindi mo maalis? Di ba? Ibig sabihin, yung pintuan na yun, mga kapatid, nakasarapan. Amen. Pride. Pinaka-common yan, mga kapatid, pride. Ang binigay nga na example dito ni Brother Branham is, may mga tao na nakakaangat sa buhay, diba? Parang ayaw mag-attend sa isang church kasi ang pakiramdam nila, hindi nila ka-class. Wala sa same class nila yung mga kasama nila, katabi nila. Hindi sila parehas ng damit or sasakyan pag dumarating, di ba? Pride. Amen. Ano pa bang ibang bad habits natin? Amen. Kayo makakalam niya sa bawat isa sa inyo. Amen. Anger. Lagi ba tayong magagalitin? Amen. Nakita natin yung ating kapitbahay na chismosa. Yan na naman. Pagdaan mo, nagbubulungan na naman. Brad, parang naano naman ako na-high blood na naman ako pag nakikita ko yung mga bagay na yun. Kasi malamang nakasarado pa yung door na yun sa puso mo. Amen. So marami yan, mga kapatid. Marahil meron akong pintuang nakasara. Same kami ni Brother Noli. Pero meron sa inyo, different tayo. Kasi yung kinrate ni Lord ng character ng bawat isa magkakaiba. Marahil meron tayong mga particular na medyo magkakaparehas, pero definitely merong magkakaiba. Brad, yung patutuo ni Brother Rolly, no, nung Friday, natutuwa ako, parang sinurrender na daw niya lahat kay Lord, sabi niya. So, tagal naman na siya nag-a-attend, parang na-disfellowship pa nga si Brother Rolly, bumalik siya. Tapos, meron siyang particular na, although hindi naman niya sinabi ko ano yung bagay niya, na lagi nila pinag-aaway ang mag-asawa. So, nagpatutuo si Brother Rolly dun sa church sa Bulacan, sabi niya. Nagpapasalamat siya kay Lord kasi nung naisuko niya yung bagay niya, mas bumuti daw yung magiging relasyon nilang mag-asawa. No? So, pwede palang ganun, mga kapatid, no? Ang tagal mo nang nagsiserve kay Lord, ang tagal mo nang believer, ang tagal mo nang nag-church, di ba? Pero, meron ka pa rin hindi kayang buksan kay Lord. Di ba? Baka nga nag-iisa na lang yan, pero ba't parang hindi mo pa rin mapakawalan, hindi mo pa rin ma-open, di ba? Kasi, di ba nga pag may isang lugar, isang kwarto sa bahay nyo, halimbawa, usually mga madidilim na area, di ba? Pagbukas mo yan, buksan mo ng ilaw, may mga ipis yan, maglalabasan, ganoon. Kasi, yung mga dark places na yan, sa corners ng puso natin, dyan namamahay yung mga bagay na hindi magaganda, mga kapatid, ano? So, ang pinapakita natin dito sa pag-aaral na to is, we let that doors open para makapasok ang ating Panginoon, of course not literally, yung bawat salita niya makapasok sa puso natin. Yun, mga kapatid, ang maglilinis. And yung doors na yon, maglalako yan kasi mawawala yung divisions, magiging isang buo lang, parang tulad nung shinare ko na nakaraan, divine love, di ba? Dapat yun lang yung mananahan sa puso mo. Kasi once yan yung nanahan sa puso mo, kaya niyang i-break lahat yung mga doors sa loob nun. Amen. So, now, tinatawag natin ang ating Panginoong Lord Jesus Christ. So, meaning po ng Lord, ng ating sinerch yan, rulership, matindi yung isang ownership. Diba? Si Sarah nga, mga kapatid, tinawag si Abraham na Lord. Diba? Ibig sabihin yung full submission ni Sarah na kay Abraham. Amen. So, sa mga panalangin natin, sa mga bagay na pagtuturo natin, tinatawag natin Lord ng ating Panginoon. Amen. But why cannot we submit ourselves fully sa ating Panginoon? Amen.
So, siya ang ruler, siya ang owner mo. Amen. So, open all the doors. Amen. Kaya ba natin i-surrender lahat sa ating Panginoon? Amen. Yung mga malilit na bagay lang, akala natin maliit. Pero yung pa pala yung magiging hindrance. Isipin natin, Brad, pagka naman maliit na bagay ito. Halimbawa, pagchichismis-chismis ng mga bagay or mga pagsasalita na hindi maganda. Minsan kasi malaking ano yan, no? Malaking tawag nito, pag for example lang sa isang trabaho tayo, 'di ba, ang in-expect sa ating Panginoon, magsha-shine tayo dun sa workplace natin na 'yon. Sabihin mo na kahit ikaw ang nag-iisang Christian or believer, message believer sa part na 'yon, 'di ba? Dapat nakikita ng mga tao na parang kakaibang brother na 'to. Pero instead na maging ganoon, 'di ba? Parang tayo nahahawa. Amen. Kung nagbibiruan ng bastos yung mga kasama natin, kung nakikibiruan na tayo ng bastos, yung mga ganung bagay. So, akala natin normal yung mga bagay na 'yon. Kasi wala naman akong ka-church na nakakarinig eh. Wala naman yung mga ganung bagay. So, parang tinatago natin yung bagay. So, mga akala nating simple, pero nandyan yan sa puso mo. So, meaning, pwede ka pala mag-shift na personality. Pag nasa church ka, pwede ka pala maging mabait. Pero pag nasa labas ka, pwede palang iba yung ipakita mo na ikaw. Amen. So, sabi dito mga kapatid, yun yung nagiging hindrance. So, blessing will not come until you let Him inside all of those doors. Amen. So, minsan sinisisi natin Panginoon, parang tagal Panginoon pagpapalang dumarating sa akin. At parang 5 taon ko na pinagpipray, Lord, magkaroon ako ng ganito. Matagal ko na pinagpipray na sana ma-promote na ako sa trabaho and everything. Pero, ang Diyos hindi yan sasagot sa'yo kasi nasa sa'yo pala yung problema, mga kapatid. Yung sarili palang blessing na dapat binubuhos na ng Panginoon sa'yo, ikaw ang humahad lang mismo. Amen. Those small things na akala mo okay lang na nasa puso mo, sige, okay lang yan, sara ka lang muna dyan, hindi naman mapapansin yan. Baka, Brad, sobrang liit na lang kasi naman na box yun, nakasusi dun sa gitna ng puso mo. Nakala mo, di na mapapansin sa sobrang liit, pero ang sabi dito, all eh. Lahat eh. Amen. So, merong isang specific na binanggit dito na pintuan. Amen. So, lahat ng binanggit ko kanina, kung ano man yung tingin nyo na meron kayo nun, diba? It's a general, no? Pero ang isang specific na tinutukoy na pintuan is yung pintuan ng faith natin. Amen. So, ano ba yung laman ng pintuan ng faith natin? Amen. Or rather, nakasara ba yung pintuan ng faith natin, mga kapatid? Amen. So, kung yan nakasarado, ba mahirap, mga kapatid, no? Kasi, ibig sabihin, meron kang hindi tinatanggap sa salita ng Panginoon. So, parang nagiging choosy ka ngayon dyan. Kung ang pintuan ng faith mo is nakasarado, ibig sabihin, meron kang particular lang na mga bagay na gustong paniwalaan. At yung mga bagay na parang hindi maganda para sa'yo, sinasaway ka, yun. Hinahayaan mong nakasara yung bagay na yun para, di ba? Denominational, di ba? Hindi yan mga ngaral na masasaktan yung congregation niya kasi ang pinapangambahan nila, maubos yung dadalo. Amen. Di ba? Isang specific na church to, di ba? Parang, di ba? Familiar tayo, Victory Church. Di ba dyan nag-church mga artista? Di ba? Oo, yung mga church na yan, di ba? Di ba, magpipreach ba sila na masasaktan yung alam nilang magbibigay ng napakalaking tithe sa kanila? So, ang problema, mga kapatid, doon pa lang, alam na natin may problema. Amen. Kasi even yung door ng faith nung nangangaral, sarado. So, yun napakahirap doon, no? So, akalain nila, parang sinabi nga ulit ni Brother Noli kanina, kung ano lang yung sinasabi, yun lang yung tinatanggap. Diba? Explanation, baka pwede nga, Brad, naka-AI na yun eh. Diba? Kasi yun yung panahon natin ngayon. So, napakadali. Actually, sabi nga ni Pastor Jun tinry niya mag-AI. Brad, mas magaling pang gumawa ng preaching, Brad. Diba?
So, maraming mga bagay sa panahon natin, akala natin normal. Kaya kung babalikan natin doon, 'di ba, yung sa 17 ba yun kanina, 'di ba? Akala natin lumalago tayo. Akala natin nagiging mayaman tayo spiritually. Akala natin yung mga bagay ito, nare-reach na natin. Maraming tao, maraming kabataan na tayo natuturuan. Marami na tayong mga nakakayag papunta sa ating Panginoon. Pero hindi natin nakikita, 'di ba? Yung kabaligtaran. Amen. So, next natin, E. Amen. So, let's assume this afternoon na bukas na yung mga pintuan na yan sa puso natin. Amen. So, sana mamaya paglabas natin ng pintuan yan, mabuksan na natin. Amen. No? So, sabi sa Isaiah chapter 40, verse 31, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint." Ano ba yung tinutukoy ng Isaiah 40 verse 31? Amen. Isang napakagandang kapahingahan. Amen. At nasa Diyos lang ang kapahingahan. Amen. So, ganito pala mga kapatid, ano? For example lang, binuksan mo yung pintuan ng puso mo sa anger. Hinayaan mo na si Lord makapasok sa buhay mo, matanggal yung anger sa buhay mo. Ano ba mararamdaman natin after, mga kapatid? Di ba parang gaan sa kalooban? Ngayon, nakita mo ngayon yung chismosa, nagchismis ka lagi. Nagbubulungan pagdaan mo, di binati mo na, nakangiti ka na. Kasi kaya mo nang batiin kasi nawala na yun eh. Di ba? Kasi yung anger na yan, nag-a-add up lang yan ng stress sa buhay mo. Amen. And yet, dahil galit ka, nag-iisip ka rin ng masama doon sa tao na yun. Di ba? Pero kung halimbawa, yan, nabuksan mo na. Amen. Isang napakagandang kapahingahan, mga kapatid. Diba? Sabi dito sa verse na to, di ba? Ang ibig sabihin dyan ng kung i-relate natin sa ating pinag-aralan, "But they that wait," amen. "But they that open," amen, "that doors," amen. Yan, renew their strength. Amen. Magkakaroon ka na maayos na kapahingahan. Amen. So, pansinin niyo mga kapatid, so sa bawat pintuan na yan, so, sabi ko nga, tayo naman, no? Bawat isa sa atin, alam natin yan. Sa sarili natin kung ano yung mga bagay na yan, no? Baka di na natin kailangan ilista yan kung ang mga bagay na. Pero, try natin. Di ba? Sa ating Panginoon naman din manggagaling yan, no? If we, of course, surrender pride, amen. Surrender lust. Surrender jealousy. Ito, medyo mahirap ng jealousy, mga kapatid, ano? Kasi kayang sumira talaga ng tao nito. Amen. Amen. Anger, selfishness, yung tinutukoy natin kanina. Amen. So, itong mga bagay na to, let's try. Amen. Baka ngayon, hindi pa, pero sa awa natin, Panginoon, sa patuloy ng pakikinig ng mga salita, amen. Mabubuksan din yan. Amen. Baka nung nakaraan, nabuksan lang yung sa kuko ni sister, ano. Sa susunod, mas lalalim yan, mas lalalim yung mga bagay na yan. Ibig sabihin, mas nag-a-anchor na kasi ngayon yung salita ng ating Panginoon sa puso natin. Sa bawat pintuang bumubukas, ang nagpamapalit dyan yung salita ng ating Panginoon. Nililinis niya, parang vacuum cleaner yan. Di ba? So, hayaan mo na lang nakabukas yung pintuan na yan para nasisilip ng ating Panginoon, teka, may dumi pa. Di ba? Meron pang room dun sa puso natin para pumasok ang ating Panginoon. Amen. So, next verse. Sabi dito sa John, amen. So parang same thought lang naman din na to. "If ye abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you." Amen. So if we open our doors, especially yung door ng faith, amen. Sabi dito, di ba? "If you abide in me," amen. Hindi tayo mamili. Lahat ng salita sa Biblia. Hanggang sa pinaka-period na yan, mga kapatid, ano? Wala tayong i-omit na nakakasakit sa atin. So, hayaan natin masaktan tayo. Pinapalo lang tayo ni Lord kasi gusto niya tayong mabago. Amen. Sabi ko nga, sabihan ko nagagalit sa akin, pinalo ko yung anak ko. Sabi ko, tigilan ko daw mamalo sa anak ko. Eh, wala akong magawa, Brad, no? Nandun kami sa nanay niya. Hindi ako sumasagot, mga kapatid. Ano? Eh, ganun talaga, mga kapatid. Talagang tuloy-tuloy yung nanay niya, nagsasalita.
Yung mga bagay na yon, hindi hihinto ang pagpalo kung hindi hihinto yung tao sa paggawa ng mali. Diba? Ikaw, papaluin ka ba ni Lord kung tingin mo yung pintuan na to binuksan mo na? Amen. Baka yung sa 10 palo ng Panginoon, 9 na lang makukuha mo. Sa susunod, pababa ng pababa yan. Hanggang umabot sa point na parang, uy Lord, thank you wala nang pamamalo. Amen. Pero ibig sabihin lang nun kasi, hinayaan mo na si Lord yung mag-control doon sa puso mo. Amen. So, my words will abide in you. Amen. So, nakalinya ka na ngayon sa salita ng Panginoon. So, if ikaw nakalinya na sa salita ng Panginoon, definitely, mga kapatid, makakagawa tayo ng mali. Pero, nandun agad yung repentance para at mare-recognize natin agad na mali tayo sa mga bagay na yon. At alam natin kailangan nating sa susunod, hindi naman na ulitin yung pagkakamali na yon. Amen. Then you will receive that special power. Diba? Ask what you will. Amen. Di ba nakakatuwa mga kapatid, ano? Ask what you will. Di ba? Bayaran na naman ng bills. Lord, pahing pambayad ng bills. Sabi dito, ask what you will. Amen. Di ba? Lord, medyo napapagod na kami. Gusto naman namin magbakasyon kaya baka pwede naman sa beach. Di ba, mga kapatid? Bigla ka kang bibigyan ng bonus ng boss mo, no? Nakakatuwa. Kasi mga ganyan mga bagay, akala mo, dumarating yan ng ganyan, pero gumagamit si Lord ng mga tao para ma-receive mo yung mga bagay na yan. Amen. Diba? Ask what you will. So nakakatuwa lang mga kapatid, no? Isipin natin, no? Ang Bible kasi, yan yung ating manual eh. Diba? If we'll just try to read it and understand, diba, mga bagay na yan. Minsan, siguro, hindi natin naiintindihan yung iba, pero hayaan lang natin. Darating yung pagkakataon ng mga bawat salita na mababasa natin sa Biblia, yan ay ipapaunawa ng ating Panginoon. Maybe itong verse na to, hindi pa time for you. Yun lang yun. Huwag natin isipin ang gulo ng Biblia. No? Parang napaka-mysterious naman ng mga ibang words. Baka hindi naman ako graduate, hindi ko maintindihan yan. Hindi mga kapatid, no? Kasi wala sa'yo ang pag-intindi niyan. Si Lord na magbibigay ng pag-intindi niyan sa'yo. Amen. Amen. So, next verse natin, sabi dito sa Mark. Amen. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Amen. So now, if you pray, wala nang hindrance. Ang hirap mga kapatid nung nagpe-pray tayo, pero alam natin may masama tayong ginawa, may kasalanan tayo. Meron pa tayong hindi na i-confess na kasalanan. Parang yung pinakamahirap na na kalagayan, no? Humihingi ka sa Diyos ng panalangin, marahil sa kagalingan o sa anuman bagay. Pero alam mo sa sarili mo, may guiltiness sa puso mo, parang ang hirap. Amen. Pero if you try to surrender those things, amen, kasi hindi mo mababago yun sa sarili mo eh. Hindi mo naman kayang sa pagtago ba ng maliit na sikreto na yan sa puso mo, na kung anong mali, kung patuloy na mali na ginagawa mo, nakakatulong ba? Amen. Di ba, merong kwento si Brother Brenham, di ba? Yung sundalo na nagkaroon ng relasyon sa kapwa lalaki. Diba? Gusto na lang niya magpakamatay. Pero nung nasabi niya kung ano yun, di ba, parang ang gaan sa kalooban niya, mga kapatid. Same thing lang dito. Amen. So, wala nang babagabag sa konsensya mo ngayon. Amen. So dahil binuksan mo na lahat, amen, no? Nalinis na ng salita ng Diyos bawat sulok ng puso. Amen. So ngayon, pag humiling ka, ang taas ng faith mo. 'Di ba? Doon sa faith nang gagaling, mga kapatid, yung paniniwala mo that you receive them. Amen. When you pray, you believe that you receive them already. Amen. So, wag tayong magpe-pray ngayon na magdududa rin tayo after. Lord, safe na yung bahay namin, dumadami na yung mga anak ko, baka pwede mo naman kami mabigyan ng mas malaki-laking bahay. Kinabukasan, parang imposible pinray ko, no? Kasi parang sahod ko, ito lang eh. Hindi naman siguro aabot to. Huwag ganun mga kapatid, amen. Tandaan nyo, walang imposible sa ating Panginoon. Amen. So, let's go to Hebrews, mga kapatid. Next slide natin. So, tingnan natin dito, no? Dahil pinag-uusapan natin yung pintuan ng faith. Amen. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, ngayon, di ba, binuksan na natin yung pintuan ng ating faith.
Amen. So, faith is a substance. So, ibig sabihin, hindi siya katang-isip. Amen. So, hindi gawa-gawa lang yung faith. So, ang faith hindi rin to wish. Hindi to kahilingan. It is something that you possess. Amen. So, merong kwento si Brother Brenham na tungkol sa tinapay. Amen. So, merong bata, nagugutom siya. Nagugutom, mga kapatid. Ano? So, sabi niya sa tatay niya, tay, gusto ko tinapay. Amen. So, sabi ng tatay niya, anak, magkano ba yung tinapay? 20 pesos po. Ayan. Sa lugar namin, Brad, may masarap na monay. Malaki, 20 pesos. Amen. So, sabi niya, gusto niya ng tinapay. Binigyan siya ng tatay niya ng pera. Pambili ng tinapay. Amen. So, good as, parang meron siyang tinapay. Kasi meron siyang pambili ng tinapay. So, meaning, meron siyang substance na hawak-hawak. Amen. Meron siyang purchasing power. Hawak niya na yung pera kasi na 20 pesos. So, ang dating lang doon, dadaan sa kanya yung money, pupunta siya sa bakery, makukuha niya yung tinapay. So, dahil meron siyang purchasing power na pambili ng tinapay, so yung bata masaya na parang akala mo kinain niya na yung tinapay. Amen. So, ganoon mga kapatid, ano? Sa buhay natin, amen. Humingi tayo sa Panginoon ng faith. Amen. We open our doors of faith, amen, and it will be filled with God's words. Amen. So, why? Diba? Faith cometh from hearing and hearing of His words. So, unti-unti yung faith natin, tataas yan. Tataas yan. Yan naman yung ating purchasing power. Diba? That faith. Amen. So, then kahit gaano tayo nagpapagal or yung mga trials natin, ba't parang ang layo ng bakery, ano? Parang ang layo ng bakery para mapuntahan natin. So, ba't parang ang layo ng goals natin? But still, hawak natin yung purchasing power natin, hawak natin yung money na pambili ng tinapay na yan. So, in any obstacles na madadaanan natin, we'll just go through it. Hayaan natin na dumaan yan sa atin. So, madadaanan natin yan kasi kasama yan sa buhay. Amen. If you wanted that goal, mabusog tayo at makuha natin yung tinapay, then we will endure lahat ng mga bagay na yon. Amen. So you can overcome everything. Sabi dito. Amen. So makakamtan natin yung tinapay, masasatisfy po yung gutom natin. Amen. Diba? Sabi dito, hindi ko na po nailagay dyan. John 6:35. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me will not hunger, and whoever believes in me will never be thirsty, and we will meet Him in the air. Amen. Yun yung, dinagdag ko lang po yun, no? Yun yung ano natin, goal natin, yung bread. Si Jesus Christ yung goal natin, yung bread of life. Kaya tayo patuloy na nakikinig ng salita niya para yung faith natin mag-grow. Amen. Kasi ang inahanda natin bilang bride, hindi natin gustong magsagip lang. Gusto natin masama tayo sa rapture. Amen. Kasi yung para masagip lang, hindi. Siguro naman yung mga ibang maiiwan sa tribulation, Brad. Safe naman sila eh. Di ba? Pero hindi yun ang goal ng bride. Ang gusto natin sa rapture. Amen. So, yung hawak-hawak nating purchasing power natin, which is faith, amen, kahit anong pagdaanan nating hirap ngayon na dinadanasan, each and every one of us, meron tayong magkakaibang struggles na pinagdadaanan, mga kapatid. Ano? Pero same goal, to have that bread of life. Amen. So we've already opened that door. Amen. So hayaan na natin, through hearing of hearing, mabubusog yung, mapupuno yung door ng faith natin, ng word ng ating Panginoon, then nothing now will be impossible sa atin. So, impossible, ano pa ba? Hindrance pa ba sa atin, mga kapatid? Walang pamasahe papunta dito? Amen. Nilalakad nga nila, Brad, di ba? During that time. Di ba, mga kapatid? Hindrance ba pag umuulan, mga kapatid? Medyo mataas yung baha sa amin, Brad. Next week na lang. Amen. Malapit na po magtag-ulan. Mararanasan na natin ulit yan. Amen. So, faith is believing. Amen. Dahil mataas na yung faith natin, naniniwala na tayo ngayon, mga kapatid, no? Amen.
So, nabalikan natin yung verse mga kapatid kanina dun sa Revelation 3:17. Okay lang, i-next mo lang yan. Amen. So, sabi dito, ulitin ko lang, because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Amen. So, meron pa po isang door. There is one more door. Amen. Door to our eyes. Dito pinakita mga kapatid. Oh. Specifically, naka-italized, blind. Amen. So sabi dito, church today is spiritually blind. Tulad nga na nabanggit ko po kanina. Na? Condition of the people in our time is also blind. Amen. Tingin mo ba mga kapatid, yung mga mayayaman na yan nagpa-party-party? Anong iniisip niyan mga kapatid? No? Kumbaga, at that moment, saya sila. Everything. No? So, ang mahirap dito sa sitwasyon natin mga kapatid, no? Hindi pa natin alam na blind tayo. Ang taas ng tingin natin mga kapatid. Diba? Yung isang kaibigan ko mga kapatid, ano? Nalulungkot ako kasi sinesharean ko. Alam ko, nakikinig siya Brad eh. Alam ko, ina-absorb niya eh. The next thing I know, nagpabaptize sa Victory. Amen. Tapos ngayon, pagka nagkikita kami mga kapatid, ano, parang lagi niya iniyayabang sa akin na, Brad, ano ako, nag-evangelize ako ng mga bata. Ako yung pinapupunta sa mga schools, mga high schools. Ganyan. Dami kami nako-convert, Brad. Parang, yung saya sa boses niya, hindi yun yung saya sa naririnig ko. Spiritually, he is blind sa sitwasyon na sinasabi niya sa akin. Of course, still praying for that person. Amen. So that's the condition of the people in our time. Diba? Naked and blind. Amen. Next, according to Jeremiah, mga kapatid. Hear now this, O foolish people, and without understanding, which have eyes and see not, which have ears and hear not. People now could not believe and understand. Amen. They are spiritually blind because they keep the door of their faith locked. Amen. With denominational creeds. Amen. So, pag-baptist, hindi tumugma sa pagiging baptist nila. Wala na. Yun na yung ano nila. Yun yung absolute nila, yung pagiging baptist nila. Amen. Just one example. Napakarami po mga kapatid. Amen. Pero sabi ng ating prophet, amen, darating na naman din yung araw na mabubuksan din yung paningin nila. Amen. Pero huli na ang lahat. Amen. Nahuli na sila sa rapture. Diba? Mabubuksan yung mata nila pero nasa tribulation na sila. Amen. So yung tinutukoy dito na door to our eyes is nasa puso din natin mga kapatid, no? Amen. These things happening in our last age, amen. You don't see it with your eyes. Hindi natin kailangan tignan yung mga bagay-bagay sa ating paningin. You see it with your understanding. Amen. How? Amen. Again, through hearing of His words. Amen. Doon lang na natin maintindihan mga kapatid. Eh. Amen. Hindi natin makukuha sa isang upuan. Amen. Even nga, yung anak ko mga kapatid, pag pinag-review mo yan, hindi naman ang review, isang gabi. Pasado kinabukasan, brad, hindi. Sa paulit-ulit niyang pagme-memorize, sa paulit-ulit niyang pag-intindi sa mga bagay-bagay, sa paulit-ulit ng mga equation sa math na ginagawa niya, doon niya makikita kung paano gagawin yung mga kailangan niyang gawin sa exam. Amen. Ganon din sa atin mga kapatid, ano? So yung mga verse na to, halimbawa, Jeremiah 5 verse 21. Halimbawa, Brad, first time mo narinig today. Diba? Bala mang, baka hindi masyadong mag-anchor yan sa'yo. Pero hayaan mo lang. Definitely, if you continue hearing and hearing, diba? Word sa ating Panginoon, pag nadaanan mo ulit yan, tapos sa buhay mo, applicable na pala yung verse na yan sa'yo, then mag-anchor yan sa puso mo mga kapatid. Yun yung magiging reason ngayon kung bakit, wait, kailangan ko nang isuko tong bagay na to. Amen.
Kailangan ko ng bitawan, buksan yung pintuan na ito mga kapatid. Amen. So, last verse natin mga kapatid, last quote. Amen. So, close natin sa quote na to. Sa paragraph 56, amen. Sabi dito, oh, I want to welcome Him, amen, this morning, to my heart, to every room, to all that I am. I want to welcome Him at every door. Swing it open and stand there and kiss the cup of blessings, amen. Diyan naman po yung blessings pag binuksan mo lahat mga kapatid. Blessings with Him in the door and say, yes, Lord, all I am and all I have and all is yours. Kaya ba natin sabihin niya ngayong hapon mga kapatid? Amen. Let's stand at this door, Lord, and commune with each other. Let's have communion at the door of faith, Lord. Let's have the communion at the door of pride. Lord, let's have communion at the door of selfishness. Lord, take it all from me, Lord. Faith. Amen. So, napakaganda ng paragraph na ito mga kapatid. So, pwede natin itong gawing prayer. Amen. Nung binabasa ko ito, parang prayer siya. Amen. Kasi kung ano yung kinoconfess sa words mo, yan yung magmamanifest sa buhay mo. Amen. So, give encouraging words sa bawat isa. Amen. Kung ikaw, halimbawa, nabuksan mo na yung door na yan sa'yo, then why not help this other person na hindi pa nakakapag-overcome doon? Amen. Huwag mo mang pangaralan mga bagay na yan. Why not just share the word to him? Amen. In that way, di ba, si Lord ang papalo sa kanya. Yung salita ng Diyos ang papalo sa kanya. Kasi baka naman, hindi ka na pagbuksan ng pinto ng Brad mo pagka kumakato ka, Brad, tara, usap tayo, fellowship tayo. Brad, lagi namang patungkol sa akin yan eh. Ewan ko ng mga ganyang usapan, di ba? So, mga kapatid, let's assess ourselves this afternoon. Amen. Ano pa ba yung pintuang bukas? Sarado? Ano ba yung nabuksan na natin? Amen. So, makikita natin yan along the way habang tayo nagsaserve sa ating Panginoon, habang tayo nag-attend sa mga gawain. Amen. Bible studies, napakahalaga mga kapatid. Yung mga bagay nito, amen. Ito lamang yung mga bagay kung paano, amen, magkakaroon ng way, mabuksan yung pintuan na yan sa ating mga puso. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Tayo po tumayo. Amen. Mga kapatid. I stand at the door and knock. Amen. Huwag na nating hayaang matagal yung pagkatok natin, Panginoon. Amen. Baka sumakit yung kamay niya, Brad, lumipat ang ibang pintuan, naiwan ka na. Amen. Huwag nating hayaang ganun, mga kapatid. Huwag din natin hayaang isipin na, kung predestinado ako, babalik si Lord, kakatok ulit yan. Lord, baka malampasan ka na ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. The time is getting so short. Amen. Hindi na natin alam kung kailan darating ating Panginoon. So sabi dito, let us always maging mapagmatsyag, maging mapagbantay, amen, ng panahon para tayo po ay patuloy, amen, na mag-anchor sa salita ng ating Panginoon. Amen. Tayo po yung kumawit. Amen. I want to do this in love. Amen. Paid the price, amen. Dugo ng ating Panginoon yan. Every day my heart will praise Him. I know I'll never be the same. Amen. We will never be the same, amen. If we just let Jesus Christ, amen, sa bawat pintuan ng ating puso, mga kapatid, amen, alam natin, mararamdaman natin ang pagbabago sa bawat isa sa atin, mga kapatid. All I want to do, amen, let us love Him. Amen. If you already love Jesus Christ, amen, love Him more, mga kapatid. Amen. Jesus paid the price of redemption on the cross of Calvary. Every day my heart, amen, let's praise Him, amen, every day.
Hindi lamang magkamasaya tayo, amen. Praise Him every day, every time. All I want to do is love His holy name. Through His love, so that I feel His love for me. Amen. Jesus paid the price. Jesus paid the price of redemption on the cross of Calvary. So every day my heart will praise Him. I know I'll never be the same. All I want to do is love His holy name. Let us bow our heads, mga kapatid. Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, dakila naming Ama, Panginoon Lord, tunay nga po, Panginoon Lord God, na ang mga bagay, Lord, na aming narinig, Lord God, hindi ito mag-aangkor sa puso namin, Lord, kung hindi kayo ang patuloy, Lord, na magpapaintindi dito sa amin, Panginoon Lord. Lord, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na manatiling nakasarado, Lord, ang mga pintuan sa puso namin, Panginoon Lord God. Mahirap, Panginoon, pero wala pong imposible, Lord. In your name, Lord Jesus Christ, Panginoon, alam po namin na ang kapahingahan, Lord, ang kapangyarihan ng inyong mga salita, Lord, hindi namin niya makakamit, Panginoon, kung ang mga pintuang ito, Lord God, ay sarado, Panginoon, Lord. Maging sa isang pinakamaliit, Lord, na closet na yan, kung nakasarado, Panginoon, Lord, walang magagawa, Panginoon, inyong mga salita, Lord. So, Panginoon, Lord, hayaan mo mai-surrender namin, Lord, sa habang ito, Panginoon, kung ano man ang mga bagay na ito, Lord. Kayo, Lord, lang ang nakakaalam nito, Panginoon, Lord God. Kayo, Lord, ang sumaway sa amin, Panginoon, Lord. Kayo, Lord, patuloy na magpa-alaala sa amin, Panginoon, sa mga bagay na ito, Lord God. Alam namin, Panginoon, Lord God, ang tanging salita niyo lamang, Lord, ang makakapaglinis, Panginoon, ng mga nakasaradong mga pintuang ito, Panginoon, Lord God. Lord, sa hapong ito, Lord, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, Lord, sa munting mga paalalang ito, Lord God. Alam po namin na kayo ang nangungusap, Lord, sa bawat isa sa amin sa isang napaka-special na pamamaraan, Panginoon, Lord God. Lord, kausapin mo kami, Lord God. Hinihiling namin, Lord, ang iyong banal presensya, Panginoon, Lord. Lumukob, Lord, sa bawat isa ngayon, Panginoon, Lord. I-accept namin, Lord, at surrender namin, Lord, ang mga bagay na dapat na naming ma-surrender, Lord. Lord, kailangan na namin lumago, Panginoon, sa inyong mga salita, Lord God. Alam na namin, Panginoon, Lord God, na ang mundong ito, Lord God, wala na patutunguhan, Panginoon, Lord. Kahit anong gawin ng siyensa, Lord, para isave ang mundong ito, Lord, ito ay patungo sa distraction, Lord God. Ito ay nakaayon nyo sa mga salita, Lord God. Amen, Panginoon, Lord. Alam po namin, Lord, na napakahalaga, Panginoon, ang pag-aaral ninyo mga salita, Lord God. Kayo magbigay sa amin, Lord, ng kaunawaan. Sa bawat pagtuturo, Lord, hayaan mo makatch namin, Lord, ang inyong mga gustong sabihin, Panginoon. Maging encouragement kami, Lord, sa bawat isa, Panginoon, Lord. Huwag naming hayaang, Lord, na may maiiwan, Panginoon. Lord Jesus Christ, bigyan mo ng pagmamahal, Lord, divine love ang puso ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Bagkos, Lord, para hindi namin makita, Lord, ng jealousy, hindi na namin makita, Lord, ng pride, Panginoon, hindi na namin, Lord, makita ang mga bagay, Lord, magiging hindrance, Lord. Bagkos magkaroon kami ng mercy, Lord God, at ng pag-ibig, Panginoon, sa kapwa. Kami, Lord God, ay binigay niyo ng mission, Lord, to fill in the gap, Panginoon. Lord, sa mga taong ito, sa mga mahal namin sa buhay, Lord God. Alam po namin, Panginoon, we need to stand in the gap, Lord. Ibigay sa kanilang mensahe, Panginoon, Lord God. At ang haya, Panginoon, na kayo, Lord, na magdidig ng mga bagay nito. Lord, maraming salamat po, Panginoon, Lord. Ang hapon na ito, Lord God, ay nilanan namin sa inyo, Lord. May papasalamat, Lord. In Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Brother. Okay.
Mag-pray sa ating kahit sa natin. Nakilamang muli, salamat po kayo, Lord God, sa mga blessings mo, Lord God. Mga pagkain, Lord, na salita mo, Lord God, na encouragement sa amin kung saan may mga sarado pang puso, Lord God, may buksan mo pang Yes, Lord. Lord, salamat, Lord God. Lord God, si Father Alex, Yes, Lord. Mga kawain ng Panginoon, pwede mo siyang gamitin dito sa mga kanyang family. Yes, Lord. Pwede naman kami mga nag-offering, Lord God, na nandito sa pagkuto, Lord God, na magamit sa gawain ko, Lord God, o ito, lahat rin po, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa lahat ng mga biyaya na pinagawa mo sa amin, mga alam mo na tayo, Lord God, na ginagawa sa pagparito. Pwede naman, bless mo rin mga pagkain na aming kakainin. Yes, Lord. Yung mga kalasan na aming kakain. Salamat din po, Lord God, sa lahat ng blessings ng Panginoon at mga provision mo, Father God. Yes, Father Hindi God. ba ang pag-uwi, ingatan mo kami mamaya, Lord God. Yes, Lord. Sa aming mga pinsang tahanan. Thank you, Father God. Dalangin. In the name of Father Jesus Christ, we pray. Amen. Praise the Lord. Ay, nasong natin. Over sea, no one worthy to be found among men, but the precious Son, with a golden glory crown, paid in death with the blood of the Lamb. Paid in full by the blood of the Lamb. Free from sin, free to live, now I am. When it reached by the page where my sins were written down, paid in full by the blood of the Lamb. Oh, how great was the Lamb that I owe, bound to pay for the sins I have sown. My Jesus, my Lord, my great treasure I have found. I'm redeemed by the blood of the Lamb. Paid in full by the blood of the Lamb. Free from sin, free to live, now I am. And it prays on the page where my sins were written down, paid in full by the blood of the Lamb. Paid in full by the blood of the Lamb. Free from sin, free to live, now I am. And it reads on the page where my sins were written down, paid in full by the blood of the Lamb. Isa po tayo. God bless po.